Mga 10 taon na mula nang mangyari ito, pero hanggang ngayon, ito pa rin yung pinakabaliw na experience ko. Nung high school ako, nagtrabaho ako bilang lifeguard sa isang country club tuwing summer para kumita ng extra pera. Chill lang yung trabaho, para lang sa mga miyembro ng club, kaya malaking parte ng trabaho namin ay kilalanin sila, mag-good morning, at makinig sa mga reklamo nila tungkol sa millennials. Isang 4th of July weekend, sobrang daming tao sa pool kasi allowed silang magdala ng isang guest. Meron isang lalaki na halatang guest kasi hindi ko pa siya nakikita dati. Medyo matangkad, higit 6 na talampakan, mga nasa 230 pounds, at nagpapasikat sa mga kasama niya sa pamamagitan ng paggawa ng mga gainers sa diving board para lang magpasabog ng tubig. Isang beses, tumakbo siya papunta sa low dive at nadulas sa dulo ng board. Nakabend na yung katawan niya paatras dahil sa jump, kaya nung bumagsak siya, tumama yung ulo niya sa board. Grabe yung tunog, parang may nag-crack. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin yung tunog na yon. Nakaupo ako sa lifeguard chair, mga 8 talampakan above the ground, at kitang-kita ko yung nangyari. Pinagdarasal ko na sana hindi ko kailangang kumilos, pero deep inside, alam kong may mangyayaring malala. Nakita ko siyang lumubog sa tubig, nagbilang ako. 1,001, 2,001, 3,001. Wala pa rin siyang galaw, tangina. Tumunog ako ng 3 whistle blasts. Signal yon para sa ibang guards na kailangan ko ng neckboard. Tumalon ako sa tubig, dala yung rescue buoy, dahan-dahan para hindi gumawa ng malaking splash. Nung sinisid ko siya, wala talaga siyang malay. Binuhat ko siya mula 80 talampakan deep. Ang bigat niya sa lupa, pero medyo manageable sa tubig. Binuhat ko siya pa surface, nilagay sa buoy, at dinala sa gilid kung saan nakaabang na yung ibang guards na may neckboard. Siniksik namin siya sa board, sinigurado naming di gagalaw yung leeg niya, para di lumala kung may neck injury siya. Pero eto na, hindi siya humihinga. Kailangan kong gumawa ng desisyon. Alam kong may posibilidad na may neck injury siya, pero mas mahalaga sa puntong to na buhayin siya. Sinimulan ko ang chest compressions. Side note, walang nagsasabi sa'yo kung gaano ka-brutal yung chest compressions. Mararamdaman mo yung mga butot cartilage na nagka-crack sa ilalim ng mga kamay mo. Nakakapangilabot. Ginawa ko yung unang round ng 30 compressions, tapos 2 breaths sa bibig niya. Hindi ko na kailangang igalaw ang leeg niya dahil nasa tamang posisyon na yung board. Nung nag-second round ako, mga 5 or 6 na compressions pa lang, lumabas yung tubig sa bibig niya, umubo siya at nagising. Agad siyang dinala ng mga kasama kong guards sa gilid at nawala na sila bago ko pa na-process ang nangyari. Nakaupo lang ako sa gilid ng pool, parang nagriring yung tenga ko. Tinitingnan ko lang ang paligid, humihinga ng malalim, habang sinusubukan kong intindihin yung nangyari. Parang lifetime yung tumakbo sa 6 na minutong yon. Dinala ako sa guard shack para magpalit ng damit, tapos kinausap ako ng manager. Sinabi ko yung nangyari, pinirmahan ng ilang papeles, tapos pinauwi na ako. Parang autopilot yung katawan ko buong araw. Pagbalik ko sa shift ko after ilang araw, sinabi ng isang guard na okay na yung lalaki. Yung member na nagdala sa kanya, sobrang nagpasalamat, pero hindi ko na siya ulit nakita. Hanggang ngayon, ito pa rin ang pinakabaliw na nangyari sa buhay ko. Buti na lang naalala ko yung training ko. Hindi ko man nagawa lahat ng perpekto, pero ginawa ko ang lahat ng kaya ko. At sa huli, buhay siya. Sana okay siya ngayon.